Marami ho tayong sa susubaybayan ngayong araw na ito. Pero, Mga kapuso. wag po itong ikaligaw ng atensyon natin doon sa pangangailangan ng kapuso natin na binagyo, ha? Oo, tama. Ito, mga sidelights muna sa ngayon. Oo. Yung mga kababayan natin binagyoweng, parang tinamaan sila ng triple whammy. Di ba? May bagyo na. Binagyo pa sila ng taas ng produktong petrolyo na linggo-linggo nating dinadanas na bagyo, di ba? At ngayon ay magtataas pa ng singil sa kuryente. Diyos ko, triple whammy mga kapuso. Pero nasa linya na natin, siguro malaman natin kung ano po ang lagay ng restoration ng kaayusan sa ating mga kalsada. Diba? Dahil marami ho mga lugar, nasira po mga tulay, nasira po mga kalsada, naharangan po ng mga landslide. Alamin natin mga kapuso, nasa linya natin si DPWH Secretary Manuel Bunoan. Secretary Manny, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning Joel. Good morning Weng. Good morning po sa ating mga tiga-subaybay. Opo, alam ko naka-preposition na rin. Secretary, yung inyo pong mga traktora. Ano ba yung mga equipment ninyo, no? Dahil meron pa ho tayong paparating na bagyo. Ito naman si Ophel. I'm sure hindi pa ho natin lubos na gagawa ng paraan yung mga sinira po ng mga nakalipas sa bagyo. Ano bang development po doon, Secretary? Nasa ilang porsyento na ba tayo? Well, at least dito sa Typhoon Nika, as of last night kasi ay may mga anim na road sections along national secondary roads na naapektuhan, no? May mga road closures kami. So, but I think nung they started clearing the top, actually even last night, no? Yung mga pollen trees, mga rock falls, mga soil erosions, yung mga soil collapse, yung mga ganon on these sections. Kagandahan lang naman, wala kaming naitala na major damages along the national secondary roads dito sa naapektuhan ng bagyo. Karamihan kasi ang naapektuhan dito, I think out of the 11, 6 are in Cordillera regions, no? Cordilleras kasi yung mga Nika itong pinag-uusapan natin, Secretary. Yeah. Nika, no? Nika. Okay. Nika, so anim yung nasa Cordillera, 5 dito sa Region 2. But we are now in the process of clearing up everything, and sabi nga ng mga tauhan namin that by this today, I think we should be able to clear out all the road sections closed because hindi naman mga major damages. Yung po sa nasira naman ng Christine at saka ng Leon, tapos na tayo doon, Secretary. Ang inaasikaso na lang natin yung mga naapektuhan ng bagyong Nika. Well, admittedly, actually, yung mga naapektuhan doon sa Christine at saka Leon, we were just in the process of restoration na nga yung may mga talagang damages, no restoration, hindi yung clearing up, yung restoration efforts sana namin. But nantala na naman kami rito dito sa Nika, no? But we are still trying our best actually na yung mga closures namin dun sa Christine at saka Leon have been made possible actually kahit na one lane or two pan lang. But ito yung some of them actually naapektuhan na naman dito sa Nika. But I think ang report sa akin kanina umaga nga that by today I think we should be able to make possible all the national secondary roads kasi kailangan natin maayos ito because of yung pagdala ng mga assistance in the local communities na apektado ba na hindi pa, no? By the way, I think as soon as we are able to clear out all the national secondary roads today, tutulong na rin kami doon sa, in fact, some of them are tumutulong na sa mga local roads naman para makumpuni. Marami ring nasira na closed na mga local roads because of yung mga debris, fallen trees, yung mga posts, yung mga landslides pa na konti. So we are clearing up and we are very thankful naman doon sa private sector that we are coordinating with na yung mga private contractors are actually helping out
actually in this effort. Ay, buti naman. respond. We need all the help that we can get, di ba, Secretary, no? Pero hindi pa Oo, tapos yung restoration sa Christine at Leon. Dumating na si Nika, tapos darating pa si Ophel, at humahabol pa si Pepito. Ano ba ang magiging postura ninyo? Hintayin na lang natin kaya dumaan lahat ito. Oo, kasi parang, para one time big time, one time Secretary. big time na lang, Secretary. Kaya lang, ang problema yung mobility naman. Kaya nga, Yes, yung so mobility. yun, oo. One good thing actually is yung primary roads natin like the Maharlika Highway from Cagayan all the way to Manila, wala tayong serious damages doon sa along the way, no. So at saka ganun din doon sa Region 1, doon sa Manila North Road from Lawag all the way to Manila. So I think okay lang yung biyahe natin around the primary roads actually. Secretary, So, dun sa mga lugar na mga bulubundukin, ano po ang magiging diskarte doon ng DPWH? Kasi nakakapangamba po na napaka-prone ng mga lugar na yan sa landslide dahil po punong-puno na ng tubig eh. Walang tigil po ang pagbayo ng Nabubulunan ulan. na lupa. Opo. Nabubulunan na. Well, yun na nga. I think we will be trying to look into whatever we can technically to prevent yung mga ang problema kasi, Weng, is actually the mountain slopes have been soaked for some time and kaya naglulusen na yung mga lupa and that's the only thing na tinitingnan namin, no. Soak na yung mga lupa doon and the tendency niyan is just to come down. Yun ang problema eh. Especially doon sa mga areas na wala ng cover. Yun ang mga vulnerable for landslides actually. Immediately, Secretary, may magagawa po ba tayo doon to prevent ang panibago pong disaster doon sa mga landslide prone areas na yon? Pwede ba yung Yung Secretary? pinakamabilis na paraan, Siguro oo. maano ko diyan, masundot ko yan, Weng. Pwede ba yung riprapping doon? Can riprapping do the trick? Kasi alam mo, diyan sa, di ba, pagka pupunta ka ng Baguio, dalawin pwede mong daanan, yung Quezon, tsaka yung Marcos Highway ba Yes. yun? Yung Marcos Highway, yun talaga may riprap na yun. Never ko nakitang Nag-landslide. nagkaroon ng landslide doon sa area Yung yun. Quezon palagi. Yun nga parat. Pwede siguro baka sa mga susunod na proyekto po, lalo na sa mga local government units, yung may major highway na nasa tabi ho ng bundok, baka pwede i-reprap na po natin yun, Secretary. Yeah, I think this is one of yung engineering interventions na pwede natin gawin. Gumagawa rin kami, Joel, na mga tinatawag namin rock shed, no? Yung kagaya ng mga sections that are vulnerable to landslide. Yung bang may rock shed ka na that pagka may gumuhong rocks o matatapon lang sa hindi maapektuhan yung kalsada. Yung tinatawag namin rock shed. Yung parang saluhan, tama ba? Yeah, Sasaluhin siya. Sasaluhin niyo yung mga yung mga malalaking boulder doon. Yes, ganun. Yun, It's a little expensive but I think kailangan na natin yung mas expensive kasi pag na-delay po ang takbo ng ekonomiya dahil po sa Totoo, mga sa saradong... landslide. At saka higit diba? sa lahat, baka may madamay pang buhay. Kaya nga, kung long term dapat tayo mag-isip di ba, Opo. Secretary? Yes. Kagaya nito, Joel, dito sa Cagayan Valley Road, dito sa May Talpon Pass, which is actually also prone to landslides and talagang primary road yan. So, we are now in the process of preparing for a big project there that we will eventually construct a tunneling program there. A tunnel about 6 kilometers of tunneling in the area para maiwasan na natin yung mountain slopes na dinadaanan. Oo, delikado po kasi talaga, Tama. Secretary. Lagi sunod-sunod ng bagyo. Recently, nagsabi si Presidente, dadagdagan ng pondo para sa mga road projects tsaka yung flood control, di ba? Weng, magdadagdag tayo ng pondo diyan. Siyempre, yung mga nasira pong mga tulay, nasira pong mga dike, sa ating sasagawa ulit sa kanila, kinakailangan matibay na, Secretary. Tama po yan. Diba? Kung kinakailangan natin ng mas maganda, mas effective na flood control, lalakihan na natin yung mga culvert.
Dapat ganun na ang ating style ngayon, di ba? Ito yung mga Secretary? project na we wouldn't mind kung uutang ang gobyerno kasi wala kang pondo pero kailangan mo tustusan kasi. Sa totoo lang, Diba? sana nga mapunta sa mga proyekto. Ay, yung ganitong no? project. Oo. Secretary, kayo po ay isa sa mga ahensya ng gobyerno na naubusan na ng pondo sa pagkakabanggit ni Secretary Amenah Pangandaman, di ba Joel? Oo. Tsaka, nag-request na po ba kayo ng additional fund para po sa pagtugon dito sa mga epekto ng kalamidad? Yes, Weng. I think I just spoke to Secretary Pangandaman yesterday, and she assured me. Mhm. Nawala si nako. Secretary. Ang halaga pa naman Baka ng sagot. hindi assurance yung ganda ho na signal, mga kapuso. Balikan natin, Secretary. Mahalaga yun Oo, eh. oo. Sila yung may pangunahing ngayon trabaho, di ba? Kaya Kasama ang DSWD at DA. Anyway, Pagka wala Secretary, kang pondo, yan. Pagka Oo. wala kang pondo, i-clear yung mga natabo ng mga kalsada. Nako, lagot tayo dyan. Oo, Secretary, opo. Kailan daw kayo bibigyan ng pondo ulit? at magkano? Magkano? Itong usapan nga namin ni Secretary Pangandaman yesterday, I think she will be releasing anytime today or tomorrow. I think a billion siguro for quick response fund, Mhm. particularly doon sa mga regions that were affected actually dito sa mga sunod-sunod na bagyo. Yung quick response fund ninyo, saan kadalasan ginagastos po yan? Sa logistics? Sa Hindi, I paano? think yung quick response fund is actually kung may mga scoured pavements, Ayun. Mga sira. kailangan namin makumpuni kaagad, not necessarily to rehabilitate it immediately, but yung to make it possible. Yung mga ganun, yung mga malalaking landslides, we have to mobilize equipment and things like this. Actually, yung mga scoured approaches ng mga bridges, i-restore namin kaagad. Yun ang kailangan namin sa mga quick response fund namin. Secretary, yung 1 billion na yun, sapat na yun para sa pagtugon lang dito sa mga nakalipas na bagyo at ongoing ngayon or the rest of the year na po yun hanggang end of December? I think, well, for now, I think i-akuan lang muna namin. Just have to make do for whatever we can marilis sa amin dito. But I'm sure na siguro there are series of typhoons coming up. Actually, kaya namin tinitignan muna, Weng, the best that we can. Actually, i-prioritize namin muna siguro kung sakaling medyo kapusin kami ng konti sa mga budget namin for now. May mga tuloy pa kayong ibubuuin ulit, Secretary, doon sa dinaanan ng Christine eh. Oo, pero Exactly. sabi nga ni Presidente, di ba, kailangan matibay na Oo. yung paggawa natin ng mga tulay na yan. Yes. Ito, Secretary, siguro panghuli, parang way of life na natin, Weng. Oo. Itong climate change, andyan na. Hindi na natin Yes, of course. mapipigilan yan. Tapos sunod-sunod na yung mga bagyo. Talagang, kumbaga, kasama na ng buhay ng mga Pilipino po ito. Yes, opo. Alam ko, nasa drawing board na, Secretary, yung matitikas nating mga flood control projects. Yes. Sana masimulan na po ito. Medyo long-term po itong gawaan ganito, di ba, Secretary? At hindi ho ito pang madalian. Ano? Oo. So, sana Tama. at the very least, masimulan po sa ilalim po ng Marcos administration. May sisimulan ba kayong big ticket flood control project, Secretary? Meron, Weng. I think we are now in the process of preparations para i-implement na namin yung flood control management program sa Bicol River Basin. Doon muna Yung unahin. Yung Bicol River Basin, I think very priority area namin ngayon. Kasi because of what happened during yung... Baha pa ba yung Christine. Maharlika Highway hanggang ngayon, Secretary? Yung... Maharlika, baha pa rin ba? Wala tayong baha Wala na, sa wala Maharlika na. Highway. Wala tayong baha sa Maharlika Highway. And ito nga, yung I think we are trying to look for yung mga innovative technologies that we can adapt actually para maging more resilient yung mga structures natin. To cope up with yung mga climate change phenomenon natin, especially on the eastern seaboard. No? Opo. Okay. Huling hirit na lang, Secretary. Kayo rin ba yung involved doon sa pagtatayo na ng mga evacuation centers, permanent evacuation centers sa mga regions? Kasi Yes po. Opo, nakakailan na kayong ganun, Secretary? Well, I don't have the figures right now, but yung programa ho namin is actually that we would set to continue to construct evacuation centers in all municipalities sana. Depende na lang kung may pondo. Ano po?
Yes po. Yes. Alright. O, sige. Secretary, good Sec luck, Manny, ha? thank you, ha. Mag-ingat Good ka. luck. Salamat po. Oo. Thank you for the Gandang opportunity umaga po. sa iyo. Thank you, sir. DPWH Secretary Manuel Bonoan, mga kapuso.